Yung mga kabahayan sa ilang barangay malapit sa Mananga. Mananga ba? Or Mananga? Mananga, basta isang river po, ay literal po na na-wipe out matapos umapaw ang ilog dahil sa dami ng tubig na bumagsak po mula doon sa bundok. At para sa detalye, live na magbabalita si News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, ano ba yung natuklasan sa mga flood control projects dyan sa Liloan at sa may Talisay City? At kamusta muna dyan sa area na pinuntahan? Yes, Joby, sa pag-iikot namin sa mga ilang lugar na naapektuhan ng lubusan dito sa Cebu Province, dulot nga ng Bagyong Tino, ay nakakapanlumo na makita yung mas malawak pang pinsala na iniwan nga ng malaking o malawak nga na flash flood din, dito sa lugar. At itong sa Talisay City, unahin ko na nga, tama ka ng description na wipe out literal yung mga bahay dun sa malapit sa Mananga River na umapaw dito nga sa area matapos dumami yung volume ng tubig na galing pa sa kabundukan at yung mga barangay, mga bahay na nasa tabi nga ng ilog, talagang lahat ng tirahan doon halos nawala, Tinangay na yan ng tubig, kaya nga merong 7 na initial na bilang ng mga nasawi dito sa area, habang 6 pa ang kasalukuyang nawawala sa lugar. Ang isang bayan pa na pinuntahan naman namin, yung Liloan, dito may pinakamaraming na italang mga nasawi. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 4 na po ang tala ng pulisya pagdating sa mga natatagpo ang mga bangkay dito sa bayan nga ng Liloan. Ang sinasabi naman nila, maaaring yung iba daw dito, hindi naman mga taga-Liloan, kundi galing sa mga iba't ibang mga bayan at lungsod na malapit sa lugar na posibleng inanod lang din ng baha. Umapaw naman kasi dito sa Liloan yung Kotkot River. Talagang totally, parang kapareho lang din ng Talisay na wash out. Pero kasi dito sa Liloan, hindi magkakatabi halos yung mga bahay. Ang mas disturbing dito ay yung isang eskwelahan na natibag yung pinaka-ground floor, yung pinaka-pader ng ground floor. Halos lahat ng mga pader dun sa baba ng gusali talagang nawalan na ng pinaka-semento o konkreto. At talagang pinasok na ito ng mga debris gaya ng mga bahagi ng puno, may mga bitak ng bato, at meron din mga bahagi rin ng bahay, mga yero ang pumasok na dun sa classroom. Itong classroom pa naman na ito, evacuation center sana ito ng mga residente nagsilikas. Nung nakita raw nila tumataas na yung tubig, agad din silang umakyat sa mga mas mataas na palapag, second and third floor. Pero syempre, yung kakaba-kaba pa rin sila dahil nga di nila alam kung baka biglang bumigay yung gusali dahil sa lakas daw ng ragasa ng tubig. Hanggang sa ngayon, may mga nakikita pa rin na mga bangkay na natatagpuan dito sa malapit sa Kotkot River at nadadagdag nga sa bilang ng mga casualties. In terms of flood control projects naman, talagang napansin din namin sa drone video na ating pinalipad nga dito sa area, both in Talisay and sa Liloan, lumalabas na bumigay ang karamihan sa mga river walls na nakalagay dito. Doon sa Liloan, doon pumasok at dumaan din yung putik at tubig na umapaw nga sa ilog at the same time, habang dito naman sa Talisay, parang nalundo, nawala sa forma yung itsura nung bahagi ng river wall doon na talagang napuna rin ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. At ito rin yung sinabi, nauna na ng pinuna ng gobernadora din mismo ng Cebu Province na si Pambari 4. So ilan lang ito sa mga lugar na talagang badly hit nitong Bagyong Tino. Joby. Okay. Mon, thank you for that update.